Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, December 19, 2023 at sobrang lakas ng index natin. So, talaga lumalaban yung index natin, dire-diretso at yung mga blue chips natin, umarangkada yung kanilang galawan. Tapos meron pa konti-konti nga po sa mga small caps natin na stocks na pumipitik-pitik din as of this time naman. So, hindi pa rin naman majority ng stocks natin is gumagalaw sa mga selected na mga stocks lang natin yung ano, di ba? Yung umakyat as of this time. Okay? So, very good ulit yung closing ng market natin. Meron ulit tayong net foreign buy. Oh. So, 394.99 million net foreign buy po dito sa market natin. Tapos, yung index is lampas na. 6,521.27. So, didiretso yata tayo dito sa 6,700. So, nagain yung index natin 0.71%. So, dire-diretso yung pakonti-konti pero dire-diretso na umakyat yung galaw natin for today's trading naman. Okay? So, ito po yung ating mga trending stocks for Tuesday. SPNC na una sa listahan natin kasi nag-open na siya. So, finally, at buti naman verde yung yung closing natin sa kanya. So, nag-up siya ng 1.75%. Tapos, ang lakas ng buying nito. Meron GSIS pa rin yata ito. So, meron siyang 35.36 million na net foreign buy. So, meron nagsusupport sa bandang baba dito kay SPNC natin. Kaya hindi po siya bumabagsak. So, very good, di ba? Net foreign buy si SPNC natin. Okay? So, next si dito. Mukhang nag-Dow GC, inverted Dow GC dito. Kasi nung umaga, hindi ko na nakita nung close yung market eh. Nung umaga, nakita ko, umabot to ng another 5% kanina. So siguro nag-profit taking na kasi more than 10% na yata yung ginalaw niya, no? 13 o 15% na yung ginalaw niya. So nag-loss siya for today ng negative 1.11 o 1.16 percent. Meron siyang 2.87 million net foreign sell sa market. Converge ASN, so mahina pa rin yung dalawa. Sila po yung major na loser natin sa blue chip for today. So nag-drop siya ng negative 2.74%. So wala pang bottom itong mga to. So negative 30.83 million net foreign sell. Ayan. So bakit kaya ayaw dito sa mga blue chips natin na to? Tapos yung iba na mga small caps natin na gumagalaw, ito si Home, nag-up siya ng 0.88%. Pero alam ko, mabot to ng 3% kanina umaga. So negative 2.82 million net foreign sell. Tapos itong si CRIT natin, REITs kasi ito, di ba? Si Citicorp REITs natin, meron siyang uptick. So maganda yung galaw niya, parang nag-breakout. 1.56%, meron siyang 676K net foreign buy dito sa market. So kasi si CREC, di ba? CREC is magkakaroon nga po siya ng IPO. Kinonfirm niya through disclosure dito kay CREC natin. And then lastly, itong si Ayala, so marangkada pa rin yung alaga natin, 1.18%. Malakas yung saan kaya nagagaling tong buyer nito? 216.49 million net foreign buy po itong si Ali natin. Okay? So mga blue chips pa rin yung nakikita natin na winners plus may mga penny stocks na pumipitik ng malalaki. Pero ano lang naman, so siguro konti lang yung buyers na mga nakita natin na yun. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading sa markets natin. Okay? So due diligence na po kung ano yung bibili mo na stocks. Make sure alam mo po yung reason mo naman. Okay? Then follow mo ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka dito sa ating trending stocks review or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. So meron tayong private na trading group dito. So sali ka lang po dyan. Okay? So kung nakasubscribe ka, salamat po sa pag-check ng ating trending stocks. Company review, so siguro over the weekends, pag meron tayong time, yung IPO natin. Pero by March pa naman yun si CREC natin papasok dito sa market. So anyway, pwede natin tignan kung available na yung kanyang prospectus, profit or loss, yung mga sample trades natin. And then basic indicators, technical analysis, yung ating mga charting sa mga basic. And then yung building yung fundamentals, yung mga risk reward natin. So meron bang okay ba hawakan sina Converge pa rin as of now? Meron siyang punda or wala? So kasi pabagsak yung yung price niya. And then yung ating mga PSC stock market studies,
yung mga basic na learnings natin sa market. Okay? Follow mo din ako dito sa isang YouTube channel natin, yung ating Palabi Trader Crypto ko to. So meron tayong post nga, sabi natin nung isang araw, ZoomX is bagong crypto trading platform. So check mo na lang po yan. Malakas na ulit yung ano. So medyo pumitik ulit yung ating mga cryptos. Palabi Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts natin. So check mo na lang po yan. Or dito sa ating Facebook page para pag nag-post tayo is ma-receive mo siya. Makita mo yung mga bagong updates. Bodega Pigs yung ating mga learnings dito sa local market, dito sa US, at saka dito sa cryptos. So check na lang po yan. Tapos sa Money Earners, yung mga earnings natin dito sa sa passive income natin sa website. Biglang nag-drop yung yung mga earnings ko sa website. So ewan ko bakit siya tandem sa kada holiday or ganyan. Merong 'di ba, may strike ng mga jeep sa Pilipinas. So parang hindi rin masyado magbasa yung mga tao during this time. So ewan ko. Pero sumasabay lagi sa bakasyon. Medyo mahina naman siya. Okay, as of this time. Pero meron pa rin syempre. Medyo lumit nga lang yung daily na earnings natin sa kanya. Okay? So tignan natin yung summary ng index natin. Parang hindi ko pa nakita si silipin natin. Baka nandito na si Philippine Stock Exchange. So, browse muna tayo dito. Ano bang bagong balita dito? Si Mr. Ronald Valdez yata yung Ronaldo Valdez, diba? Yung karaniwan lumalabas. So, wala pa yung yung summary ni Philippine Stock Exchange. So, nandito naman kay DA Market Securities. Ayan. So, hindi ko pala nailagay yung yung summary niya. At wala, diretso na tayo dito sa mga sa mga news natin. Okay. So, Alter, nag-drop siya, negative 4.05% for today. Naka-receive siya ng funding amounting to 1.45 billion from subscription to perpetual preferred shares of GSIS. Pero ba't negative yung galaw nitong si Alter? So anyway, uh, wait na lang sa bounce. Para nasa baba, 52 weeks low ulit yung si Alter. So, a US court entered an order against Binance and its former CEO, si ZZ, approving billions of dollars in fines for money laundering following a case brought by the US Futures Trading Commission, the agency said on Monday. Ayan. So meron na mo ang mabibigyan na ng sentence si ZZ. Nauna na yung yung penalty na pinataw naman sa kanila. Pero di ba yung cryptos natin maakyat as of now. So ito po yung bagong Citicorp renewables kay CREAT din to, di ba? So Citicorp din naman siya, CREC. So meron siyang malaki 12.9 billion IPO in 2024 which is around March pa naman yan pero naging catalyst para kay CREAT. So all rises by 3.7%. PH fiscal consolidation efforts on track and then inflation uptick seen with strong El Nino. Ayan. So sa Philippines yata hindi pa tapos yung inflation natin. Global fast food giant Jollibee, led by the family of Tony Tan Caccion, is preparing something special for its customers in San Francisco. Ayan, so mag-open yata sila doon. Ayan. So tapos by next year, around 60 stores yung nabasa ko na bubuksan ni Jollibee. Ayan, so good news para sa mga holders natin kay Jollibee. Foreign funds sold, so ito yung mga binenta, China Bank, Metrobank, ASEAN, APF, GEM, FPH, ANI, DNL, EMI, AGI, DMC, binibenta itong mga tao. DMPR, Converge, si dito, Bloom, Home Pure Gold. So, dahil binenta. And then, ito naman yung mga binili, kasi net foreign buying tayo ngayon, mga banks, BDO, BPI, Security Bank, CIMER, SPNEC, Monde, AC, Ali, Globetel, Apollo, at saka si ICT naman. EI Corporation signs MOU with CL Machinery Philippines, Watch, JT Cup, and AC. Sabi ni DA Market kanina umaga. Alternergy, so nag-negative tuloy yung sell on news yung nangyari sa kanya. Jazz applies advances to unpaid subscription. ABA reports gain on sale of units Batangas lots loan from LDB. So medyo napako si ABA sa bandang baba. Improve investments from PESA. US shares up. So kahapon to, no? FDC appoints Land Bank as one of lead underwriters for 32 bond float. Globe, ano nangyari kay Globe? Hindi natin nararamdaman na. Tycon, Locios, Costco, diversify into renewable power to acquire 60% of Katwiran Hydropower Corporation. Ang dami na, saturated na.
Citicorp filed with the SEC to do a 12.9 billion IPO. Tapos, ano ba to? CRIT, meron siyang dividends pala, ex-date ni CRIT, December 20, bukas. So FDC set to develop 13 megawatt solar power plants. Si CRIT, Citicorp Energy sponsor filed a registration for its proposed 12.94 billion IPO nga. Tapos si ABA, ayan, dito sa baba si ABA. Robinson Lance, President and CEO of Frederick Go was appointed by President Marcos as a special assistant to the president. Ayan. So, good vibes si Robinson. RRHI BPI, meron siyang merger ng kanyang bangko. Globemer received 40 million for the turnover of 45 towers. Tapos si CREAT, RCR pala, the Real Estate Investment Trust affiliated with the Gokong Way reported a robust performance. Ayan. So hopefully bumalik na yung price. Tapos si medyo malaki na sa power. Ricky Rason will join bid if Congress breaks up Meralco mega franchise. Ano ba to? So may power company din si Mr. Enrique Rason, no? Tapos yung ibang news natin, ano pa ba? Wala na, no? Ito yung mga kahapon. US market, maganda yung galaw. So tapos yung representative natin, nag-up din siya kahapon. Plus 0.89%. Okay? So bottom line, wala masyadong balita sa ano, di ba? South China Sea, meron pa rin. Parang may nabasa ako kanina pala. So parang babaguhin yata yung direction na ewan ko, hindi ko pa napanood yung balita sa Pilipinas, pero parang ayaw na ng Pilipinas sa mga diplomatic protest kasi walang nangyayari. So magkakaroon daw ng direksyon si BBM. Ayan. Tignan natin kung may result yung ano niya. Baka yun yung ginawa niya sa Japan, di ba? Bumisita sa Japan last week si BBM naman. Okay? So yun lang po yung mga nakita natin na post for today. So guys, yung ating Patreon channel, as usual, sumali sa trading group. So paki-check na lang po yung ating Patreon. So trading investing sa Philippine market naman. Yung crypto na nakalagay dyan, hindi pa tayo masyadong active sa crypto. Inantay muna nating pumitik yung mga nilagay natin na investments naman doon. Okay? So sa kanila yung cryptocurrencies. Ayan, so refresh natin tong to trade Asia Prime. So tuloy na yung ano niya. So inaantay ko na lang yung directions. Yung mga initial na information natin kay Paymaya, di ba? So magkakaroon sila ng capability na mag-trade by Maya. So pwede po doon. In tandem dito kay to trade Asia natin. Okay? So noong umaga, opening is medyo namula ng konti si PSC natin pero binawi din niya and then dire-diretso naman na umakyat yung index natin. So nag-gain siya 0.71%, so 6.5 no, 6.5 na, ang bilis no. 6.5 tapos 4.24 billion ang trade value. So meron tayong, ayan, so nandiyan na po yung mga inaantay natin na araw-araw sabi natin paalis ng paalis. So bumabalik na. So siguro hanapin na lang natin kung sino yung mga pinupondohan nila. Meron siyang 394.98 million net foreign buy. So ang kulelat natin sa ngayon nag-drop si Jollibee 1.51. So itong humatak sa atin tong tatlo. Si Converge 2.7 drop, ASEAN 1.6 and then si Jollibee 1.51%. SM nag-drop din ng halos 1%. Pero mas marami yung nakita natin na blue chips na gumalaw. So CNPF bumawi. Nagulat din ako kahapon, di ba? Nag-drop bigla si CNPF. So binabawi din niya. BDO is nag-up 3.23 GGS. So pangalawang candle na yata ito na maganda. Wilcon 2.28, si MER 2.13, BPI 1.76%. So dito sa charting, mining yung medyo lumagapak. So SCC o nickel. So, halos lahat ng kasi natin mining stocks is nag-drop. So, ang panalo sa atin is finance. So, gawa po yan ni Banco de Oro naman natin. So, nag-up siya ng 1.94%. 45% foreign participation and then 55% local participation naman. Okay? So, ito po yung ating galawan dito sa mga winners natin for today. So, mga penny stocks yung pumipitik. Isang lang naman yata to. Ayan tatlong trade, isang trade. Ayan. So medyo nakakaano lang siya.
malilito ka lang kasi 'di ba wala naman siyang masyadong volume. Okay? So dito tayo sa maghanap sa merong volume sa bandang baba. SLI 5.45%, CTS maliit lang naman siya pero nag-up 5.33. ABS-CBN. So may balita ba tayo dito kay ABS na hindi alam kasi nung isang araw nag-up siya ng 'di ba? 16% plus another 5%. So meron yata, baka merong rumors to, siguro malalaman natin sell on news na lang si ABS-CBN. Pero anyway, very good yung galaw niya. So 20% na siya in just 2 to 3 days na galawan natin. So Lotto 4.72, so may follow up yung kahapon. CNPF 3.44, IMI 3.29, LE, GGS more than 2%, saka si MER 2.13 at saka si CP, Cebu to, di ba? Cebu Pacific. So 2.07%. Okay? So dito naman sa losers natin is penny stocks, PHR. Nag-drop siya ng 7.07, MRC 6.08, sino pa ba? Si Alter 4.05, si Fruit minus 3.85, Converge minus 2.7, Security Bank minus 2.2, Cebu Pacific minus 1.86%, tsaka Sinao minus 1.75%. Okay? So yung galaw ng mga small caps natin, wala masyadong pumitik sa kanila. Andito sa mga blue chips talaga po yung karamihan na gumagalaw as of this time naman. Okay? So yan yung ating galawan dito sa market. Punta tayo dito sa chart. Okay, so ang ganda ng chart natin, no? So pumipitik ng malakas si PSE pero hindi naman lahat ng stocks umakyat during this time. So actually nasa siya eh. Nasa road sa 6,700 si PSE natin. So lumalaban si PSE pero ba't kaya naiwan yung mga ibang stocks natin? Balik natin yung resistance 6,700 So actually maganda yung galaw niya. Iniisip ko nga magpo-pullback na tayo kanina kasi 'di ba kahapon nagkaroon tayo ng inverted Dow G tapos medyo bumaba ng konti nung opening. So iniisip ko din magkaroon siya ng pullback. So syempre depende naman sa galaw ng market. Pero iniisip ko since malakas yung individual na stocks natin na blue chips, last time iniisip ko magkakaroon siya ng higher low formation bago siya umakyat na ganyan. Pero lumalabas nagkakaroon siya ng flag formation. So kasi may mga individual tayo na blue chips na binubomba ng mga foreigner si Ali. Ali yung madalas ko makita eh, sina SM last time, di ba? SMPH yung mga pinapasok nila last time. So nagkakaroon siya ng flag formation dito sa bandang taas. Tapos solid pa yung candle natin ngayon na sinabayan ng net foreign buy. So yun nga lang kung history ang titignan mo, once mag-overbought si PSE, nagkakaroon siya ng pullback. Ayan. So, ingat na lang tayo kung meron pullback si PSE kasi nasa na siya eh, nasa RSI 70 na. Hindi pa naman masyadong overbought yung galaw niya, pero nandito na siya. So, kaya inisip ko baka mag-pullback bago tuluyang umakyat si PSE naman natin. Pero nonetheless, maganda, syempre, dire-diretso yung market natin. Malay mo nga naman, Christmas rally yung na-experience natin kasi sa 6 days na lang, ayan, advance Merry Christmas po. 6 days na lang. Pasko na, normally sa December nga yung nangyayari, yung mga Christmas rally na nakikita natin dito. So wag lang niyang gayahin to. Kasi last time nag-rally nga talaga tayo. Oh. So nag-rally siya pero nag-pullback yung market natin. So hopefully hindi yan. Pero history, di ba? Historical data, nagpo-pullback talaga si PSE pagdating sa overbought condition naman. Yun nga lang, syempre hindi natin alam kung kailan niya pullback na yan. So, hanggat umakyat yung mga stocks natin, di ba? Di okay, maganda tignan yung mga nakakabawi na stocks natin. Okay? So, okay yung galaw ng RSI and then okay din po yung galaw ng MACD formation. So medyo bullish na tayo kasi 1, 2, 3, 4 candles na green CPSC tapos parang very very strong pa siya dahil doon sa mga net foreign buy nga na nakikita natin. Okay? So malinaw, tapos na yung downtrend natin kasi higher na siya, higher high. Kung ito yung isang high natin last time, lower high, nagkaroon na siya ng higher high. So medyo bullish ng konti yung galaw po ng market key. So tingin tayo dito sa global market, mukhang berde ulit dito sa Malakas dito sa US market.
Especially may anticipation kasi na ano na bababa yung kanilang next na inflation review. So Nasdaq futures 0.05, Dow futures 0.06, and then si S&P is 0.09%. So okay siya kagabi, okay din Europe kagabi, tapos parang okay ulit dito no, yung galaw natin. Tapos ayun, Asian markets lahat berde din yung ano, yung galaw natin. Okay? So maganda global markets. Tapos especially sa mga cryptonatics natin, bumabalik ulit tayo dito sa 43K. Lalaki ng jump nila ngayon, no? So, Bitcoin balik sa 43,000, 2.2 si Ethereum, and then 244 si BNB. Ano ba malakas dito? Si ADA, oh, nakabawi na. Si Sol, 9.01%. Tapos si DOT is 4.5%. Marami. Medyo Shiba, oh. So, nag-up siya ng 6% for today's trading. Ayan. So, ayan, good vibes yun yung mga, ano, yung mga traders natin dito sa crypto. Okay? So, refresh ulit natin to para hindi siya mag-close. And then, pag-usapan natin yung individual stocks. Unahin natin si SPNEC. So, nagkaroon siya ng opening na. Ayan. So, buti naman. Kala ko nabawasan na naman yung public float ni ano, SPNEC natin. So, medyo maganda. Lumalaban yung na clear na siguro niya yung ano, yung disclosure niya doon sa bago niyang acquisition na company kasi babayaran niya yun, di ba? 100% shares bibili niya doon sa company niya yun. Okay? So umakyat siya kanina pero nauntog ng konti sa MA9 pero maganda kasi nag-ano re-reverse. Yun nakikita natin na direction naman sa kanya. So hindi pa fully recovered yung RSI niya. So hindi pa natin masyado makita kasi nandito pa rin naman sa oversold condition. Tapos yung MACD is hindi pa rin naman malinaw na mag-overtake yung blue line dito sa red line natin. Pero nonetheless, price action wise, ang gusto natin sa kanya dito kay SPNC natin. So sino kaya tong bumibili na to? So 30 million kasi 'di ba? 35.36 million net foreign buy. So meron siyang support. So malakas yung support niya. Kasi malaki eh. 1.75% ang kanyang gain for today. So Abacus ba yan? Abacus yata eh. So 29 million yung kanya volume. So halos sa kanya pala yan, no? 34.8 million. So si Abacus yung sumasalo. So siya yung may control ng galawan dito kay ano, kay SPNC natin. Okay? So resistance wise MA9, MA9 pa rin tayo bago natin. So pag medyo gumalaw na yan, dito tayo sa may gap 1.27. Okay? So hopefully makabawi na siya. Triple bottom siya dito, no? So nasa early stage pa lang naman ng recovery itong si SPNC. Okay? So yung pinakita natin. And then si dito, nagkaroon siya ng profit taking na talaga si ano si dito natin. Ayan. So nag-inverted Doji. Hindi na siya umabot dito sa usapan natin kapon 2.8, di ba? So lakas na siguro kasi ng ano ng marami na nag-gain kaya nagkaroon siya ng profit taking. Ayun no. So umabot na siya ng 17 to 18% pala yung inakyat ni dito from the last 3 days of trading natin. So pullback muna si dito natin. So ngayon medyo bearish to eh. So baka mag-retest tayo dito malapit sa 2.4. So lagyan natin siya ng support. Baka bumalik kasi may meron tayong inverted doji. So naka-recover pa rin naman siya based dito sa price action natin. So tignan natin. Malay mo, for the coming few days, itry niya ulit itong 2.8. Catalyst-wise, wala naman tayo inaantay na catalyst na parating kay dito natin. Okay? So yun po yung galaw, saka yung mga resistance, saka support na hula-hula analysis natin. Negative 1.16% si dito natin. Meron siya net foreign sell, negative 2.8 million. Call Timson ang buyer and then call BDO yung ating pinaka-main seller naman. Next, Converge. So, hindi pa natin nakita yung bottom ni Converge natin. May risk ba dito kay ano? Kay Converge natin? Baka mababa earnings nito kaya lumalabas yung ano, yung mga investor natin. So, magre-retest ulit tayo dito sa ano, 7.7, yung pinaka-bottom natin last time. And then parang mas madami yung sellers, no? So, lalaki ng volume ng ano, ng sellers kumpara sa buyers natin. So, may tendency yata na ano mag-breakdown tayo dito sa 7.7. Ayan, ayaw man natin. Pero yun yung sinasabi ng price action.
So negative 2.74% loss for today's Converge. And then, syempre, ito yung ayaw natin, negative 30.8 million net foreign sell. So papakall ang buyer si RCBC Regis, yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So not so good. In the short term, si Converge. Next, si Home. So ito, medyo pumitik kanina ng 3% eh. Ayan, so tama-tama siguro yung pwesto niya, no? Lumalaban na siya dito sa MA, nauntog siya ng konti, no? Sa MA20. Pero okay na, di ba? So, kumbaga, nakalabas na siya sa major resistance niya, which is yung ating MA9. Tapos parang may mga buyers na siya dito. Ayan. So, nagre-recover yung price action natin. Tignan natin kung magtuloy si Home. Yun na ba yung recovery niya? So, RSI 50, malayo pa naman. And then, maganda yung ano niya. Sumabay yung ano, yung MACD formation at saka RSI. So, may short-term reversal yung galaw po nitong si Home. Okay, so based dito sa price action, meron tayong 0.88% na gain for today, negative 2.8 million. Net foreign sell, call star all buyer, SB Equity, JP Morgan na. Yung ating seller for Home naman. Price action wise okay. Yung galaw ni Home. And then Secret, so umakyat to most likely dahil sa bukod sa meron siyang upcoming dividends dun sa kanyang si CREC. Ayan. So magkapatid, di ba? So magkamag-anak, things of Secret natin. So medyo maganda yung galaw niya kasi nag-breakout siya dito. Mag-all-time high na pala si secret natin. All-time 52 weeks high pala. So pa 52 weeks high ulit itong secret natin. So kung meron tayong breakout sa kanya, nasan yung hindi natin makita yung resistance niya dito sa kabila. Pabalik na pala to sa IPO price, tama ba? 2.8, ayan. So 2.7 yung pwede nating targetin kung magtuloy-tuloy yung galaw nitong si Crit natin. Especially meron siyang volume. Ayan meron siyang volume. Tapos okay yung RSI at saka MACD formation. So kung medyo mataas sa'yo yung 2.7, kasi ito yung next na box ito. So dito yung next na box natin sa kanya. Kaya medyo mataas yung resistance natin. Ayan, wala naman akong hawak na Crit. Ayan. So, dami na nating hawak na blue chips. Ayan. So, dito sa galaw niya, 1.56% up si Creed for today. Net foreign buy, 676K. PEP, Phil Stock ang buyer, and then Wealth RCBC yung ating pinaka-main seller. And then lastly, si Ali, sabi natin, paborito natin. At hanggang saan kaya yung igagalaw kasi another 1% yung galaw niya. Medyo, ayan, obvious na yung overbought condition. Pero yun nga ang pinagtataka ko dito, kayong gusto yata pitikin si Ali kasi alalakas ng net foreign buy 1.18% lang naman up for today. Pero nagtulak sa kanya 216.48 million. So CLSA Mandarin ang buyer, JP Morgan, andyan din siya. CLSA PEP yung ating pinaka-main seller naman. So intact yung galaw niya, which is yung tingnan natin ulit. Di ba meron tayo extended Fibonacci na drawing sa kanya kahapon, which is okay, so tinanggal ko pala to kasi masyadong mataas. Tingin na lang tayo dito sa bandang kaliwa. Okay, so dumidiretso siya pero overbought na kasi yung galaw natin. So baka sabi natin baka may gap dito. So baka hanggang diyan lang muna yung galaw natin. So maganda na kung umabot siya ng 35 pesos bago magkaroon ng pullback si Ali kasi overbought na yung galaw natin sa kanya. So okay lahat. Okay yung RSI, okay yung MACD formation. Tingnan mo yung history niya. So bihira din siyang magtagal kahit parang blue chip na PSE index natin. So parang ganun din yung galaw niya. Bihira din siya na magtagal dito sa overbought condition. So medyo hinog na si Ali natin. Kaya lang may nagtutulak kasi. So alalakas ng volume na to. So tingnan natin kung abot siya ng 35 for the coming few days. Congrats sa mga meron pong Ali. Okay? So maganda pa rin pinapakita na index natin. Actually, very very strong siya kasi meron tayong ascending na flag formation sa kanya, di ba? So pataas yung direction ng flag. Indication na medyo maganda yung pasok ng o tulak ng mga foreigners natin. Yun nga lang kasi, di ba sabi nga ng karamihan dyan sa Investa, puro blue chips yung
yung gumagalaw as of this time. Yung mga small caps na siyempre gusto nating laruin is hindi pa rin naman natin masyado makita na ganun kalaki yung o ka-obvious yung kanilang galawan. Kokonti pa lang yung small caps na gumagalaw naman. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today as usual. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then yung Patreon. Sa mga gusto po ng guide sa trading investing sa Philippine market, sali lang po kayo. Yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.